Alright, so magandang araw sa inyo mga kababayan. Pag-usapan naman po natin ngayon ito. Sinong sinungaling si Harry Roque o si Sal Panelo o presidential spokesman o si dating Pangulong Duterte. So, ang nangyari ho kasi, di ba, meron siyang sinabi na hindi nga po ako nakatulog, tinawagan ako ni Presidente. Ang sabi sa akin, nakarami natanggap daw siyang balita na anytime ay pwede na daw po siyang arestuhin. Di ba? Nako. Ang first instinct ko po talaga ay lumipad ng Davao. Di ba? Sabi niya noon. Nako. Tapos nung kinabukasan, sabi naman niya, ayan, nagkakagulo na. Dahil daw puro sa kanyang sinabi. And then, ito po, pakinggan niyo to. Person, ang dalawang dating presidential spokesperson, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang dahilan, kung totoo bang ipinaaresto na si Digong. Sabi kahapon ni Attorney Harry Roque, hindi ako nakatulog. Ayan, kasi tinawagan ako ni Tatay Digong at ang sabi niya, nakakuha siya ng informasyon na anytime daw baka siya arestuhin. Tinabla naman niya ni Attorney Salvador Panelo. Tinawagan ko si PRD at ang sabi niya, hindi ko tinatawagan niya. Wala akong tinatawagan. Kumpirmasyon na sinabi talaga sa akin yan ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na anytime pwede siyang arestuhin. Pinaninindigan ko yun. Pero nang tinanong ko siya, saan mo nakuha impormasyon na yan? Dahil nasa telepono lang kami nag-uusap, ang sabi niya, ay, hindi ko pwede sabihin dahil nasa telepono tayo. Okay? Pero siguro naman, naniniwala kayo dahil siya dating presidente, ang dami niyang sources of intel. No? So ako, hindi ako nagdududa kapag nanggaling sa bibig mismo ni dating presidente na may banta na siya arestuhin. Okay. Ang tanong nga hindi nga nanggaling sa bibig ni dating presidente. Di ba? According po yan, kay Sal Panelo. Wala pa rin po silang statement na malinaw kung regarding dito sa nagkabanggaan nilang statement. Kasi syempre, sabi ni mas naniniwala naman ako kay Panelo na verify niya muna kay dating Pangulong Duterte kung totoo ba na may nabalitaan siyang ganon. Dahil yan ay ayon sa kwento ni Harry Roque sa kanyang vlog. Ang sabi raw ni Daddy Diggs, wala akong hindi ko tinawagan yan at wala akong tinatawagan. Ngayon naman, ang banat naman ito ni Harry Roque, imbis na ipaliwanag kung bakit merong contradiction or disconnect sa pagitan nila ni Salvador Panelo, ginigiit niya, kinukumpirma niya na totoo raw pong nanggaling yan sa dating Pangulo. So, which is which na naman? Sino po sa kanilang tatlo ang sinungaling? Well, Harry Roque naman po kasi, markado na to, ilang beses na to. Di ba? Ang katuwiran niya lang naman is freedom of expression. Anything is possible. Katulad ng pulboronic video. Di ba? Tapos yung 1 billion ni Pulong. Para sa kanya, 51 billion is fake news, pero hindi naman po niya matalakay what exactly this is all about. Di ba? Ay, nako. Alam nyo, anong nangyayari ho rito sa mga to? Madali sabi, fake news. To sa mga alagad ni dating Pangulong Duterte. Ano to yung sobrang na lang nila, kaba, because they know, kapag naglabas na ng mandamiento de aresto, mapipilitan po talaga ang ating bansa na ipaaresto nga si dating Pangulong Duterte. Kahit sabihin pa na nagsalita ang presidente na ayaw niya, pero there po tayo mga international obligation at kailangan po nating gampanan yan. Alam nila na mangyayari yan. Kaya kahit na hindi pa naman po nag-i-exist, they are testing the water actually. Ito ginagawa ni Harry Roque, he's testing the water. If I insinuate this thing na arestuhin na anytime, what would be the people's reaction? Yung problema, wala namang ganun kalaki na siguro mga nag-react na magagalit sila at magwawala sila. Siya lang ang nagkukwento
na nagkakagulo na. Wala namang naibalita po sa TV o maging dito po sa social media na merong mga grupo-grupo ng mga tao sa bansa natin na talaga namang lumabas na at nag-aalburuto na. Ito nga yung sinasabi niya dyan. Ito yun, ha? No, na-fact check siya. Mali-mali mga sinasabi ni Harry Roque. Ito. Sabi niya, isiniwalat ko lang sa publiko kung ano ang sentimiento ni dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Hindi siya magpapahusga sa mga dayuhan. Sabi niya, hindi siya magpapahuli ng buhay. Kaya nga naman mamamaril daw Sabi naman itong isa si Bongo, papasok ka rito, arestuhin mo yung former president sa Davao without cooperation, without coordination, magulo yun. Papa-aresto ba naman yung si former president? Okay, well, yung magpa-aresto man o hindi is out of question na sa totoo lang Bakit? The moment na maglabas ng warrant of arrest, talagang ibig sabihin, this is the real thing. Di ba? Maaaring hindi man makamit ng mga taong biktima ng EJK, ang hustisya, at least po, may maaaninag na. Di ba, na hustisya. Ito lang naman yung pinaka-end goal ni Harry Roque rito, ang kontrolin ang ating presidente na maging sunod-sunuran sa kanila, protektahan si Daddy Diggs. Regardless kung ano ang maging kalagayan natin, kung ano ang imahe natin sa international community. Sabi niya rito, tingnan niyo kung ano ang reaksyon ng taong bayan. Galit po sila sa mere possibility na maaaresto ang dating presidente. Huwag ninyo pong gawin yan. Puputok tayo na parang pinatubo. That will trigger chaos pag inaresto nyo ang dating presidente. Di ba? Maliwanag na maliwanag mga kababayan. Ang ating presidente gustong-gusto lang nila talagang kontrolin. Dahil sabi nga niya dyan, dapat daw po ang presidente maglabas ng kasulatan, di ba, na nag-uutos sa state forces natin, di ba? Para daw po walang serve ng warrant of arrest. Sos Mariosep. Okay? So sabi nga po rito ni Emil, meron po bang pwedeng maikaso dyan kay Harry Roque? Meron hong pwede na para sa akin alarming scandal pwede to Kasi hindi naman kasi kinakailangan magsigaw ka, magwala ka. Hindi, yun lang mag-create ka ng ganyang klaseng insinuation, tapos magre-react na hindi maganda yung mga tao, mag-aalala, or pwedeng makapaggambala sa kalooban ng mamamayan, pwede mo siyang makasuhan because it causes inconvenience. Di ba? Okay, from Hami Mighty by sa mind conditioning. Tama, tumigil ka, Roqueta. Actually, this is not just mind conditioning. Ito po mismo ay pang-uudyok sa taong bayan na magalit po sa ating pamahalaan. Dahil ang gusto nila ay maprotektahan si dating Pangulong Duterte, hindi maiaalis ng Pilipinas, di ba? At magamit nila itong matanda para sa kanilang failed political ambitions. Siyempre, pag nagmartir si dating Pangulong Duterte o nagmukhang martir o pinagmartir nila sa mga kwento nila, di ba? Makakakuha sila ng simpatsya. Okay, sabi ni Emil, opinion ko, totoo yung sinabi ni Roque. Dapat yung tandaan na si Digong ay ulyanin na. Maraming mga instances na nagsalita si Digong ng against PBBM. Kinabukasan, pasisinungalingan niya ang salita niya. Yeah, I agree. Diba? I agree. Pero yung kay Roque, sabihin man natin totoo. Nako. yung kanyang mga statement mismo meron siya sinabi rin kasi na anything is possible. Kumbaga, sabi niya, wala nang fake news ngayon. Anything is possible. Kasi nga, masyadong inaabuso kasi niya, inaabuso nila etong freedom of expression. Diba? Kaya tanong dito, sino ba ang sinungaling? Harry Roque o si Sal Panelo? Well, palagay ko naman si Harry Roque.
Dahil tested na ilang beses na. Di ba? Okay, so ilan na natin yan, si Harry Roque.